آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, mga isuon, brothers and sisters, salamat sa inyong pagtubay ng ating pag-isuon, kayo ating pag-bugdong kabagtago ng isuon. We are here today with our brother Razin bin Humis, our brother from Tunisia, and together with all our brothers there here, brother Abdul Jabbar Ansar, brother Dawood Uklidina, and also together with us now guys, brother Narciso Aligno, the pastor before, and we should now call Abdul Nasir Aligno. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mag-isuon na before ka magsugod ato sa ato lang palit at madugay timbahan sa tanan mainisin na pagtimbaya ang universal greeting sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban na sa atong isuon diha na si Professor sa Bulatago na sa Mindanao State University, o sa atong isuon sa mga nanusin din sa King Faisal Mindanao State University. Brother Abdul Rahman, his brother, together with our brother there, Islam in Saudi Arabia, including brother Ismail Kuraza, Islam with us. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. To all our brothers and sisters in Saudi Arabia, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then I have to give time, greetings time to Brother Wazir. Brother Wazir, you just leave your part, the greetings and your mission. I thought, by the name of Allah, I want to thank all the listeners, all the brothers and sisters, and all the persons interested in this program, Filipinos, and as well. Alhamdulillah, I think that we have good meeting today. So Allah will talk about various subjects, including the oneness of Allah and the Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa lahat ng ating mga kapatid, salam dyan ay sila. Mga kapatid, pinapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw nito na kanyang binigay sa atin, na ating lahat ng mga taong nakikinig, ang mga kapatid natin ng mga pamilya natin at mga kapatid natin, ang mga sisters natin na nakikinig ngayon at sa mga brothers natin, ang mga estudyante din mula sa UIIT, ang lahat ng mga NSA organizations sa iba't ibang school, ang MISA at ang mga kapatid natin sa iba't iba pang mga paaralan na nakikinig ngayon. So, bisan galing mga estudyante ka rin, Brother Abdul Bakar, naminit ka rin, alhamdulillah. So, binabati din natin yung bago lang magbalik Islam nung last Thursday mula sa medical, ano? Mashallah. Sa medical, Muslim, alhamdulillah magbalik Islam. Allahu Akbar.
kakaroban siya magkagsunan diya sa dagang salamat o kain mo sa pag katawan dahil ini mga programa kanila sabi na ang kamaturan ang grupo sa Balik Islam kanunay matagdumendo saysay maintuwag sa kamaturan kung ako nakapahinaot na matagos kanila ang mga ay pagtuo sa Islam ang magbalikod sa lahat na sa kanunay nabaangkot kita sa nabawangan makapagahon kaya wala kita na yung mga kita natabangan ang tanan ang pasalamatan inaapurkan at ang tanan naminaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Igsoon, no? Sa ato ang pagsugod yung igsoon na ato gikiniskutan ng igsoon pinaka-importante nga butang kay ang pagtuo igsoon ang pagtuo delikado gikada ko ikaw nagsupos ka ang pagtuo nga dili gitino. That is why kami dito sa radio ang mga palingwa igsoon ang tao makasutod kasi sa mga pagtuo ay hindi siya pagkabatulog igsoon usa lang magkakasaw ng buhat ka nato ang pangutana igsoon kaya usa lang man ang buhat ka nato kita tanan nagsuon kaya usa pang pagtuo kaya to the prophets of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala. Let's make this clear, brother. Here's that. Jesus alayhi salam never said worship me. Jesus alayhi salam never said I am God. Jesus alayhi salam never said I am Christian. Jesus is Muslim, okay? He had the same belief of all the prophets. The first one, Adam alayhi salam, and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All alayhi salam had the same creed. Inshallah, in the next lecture, next week, I will inform our listeners that inshallah in the next week we will have the complete story of Jesus alayhi salam. So that we will make it clear for all those people. So some of them have different
finish that. People are saying one story about Jesus. One story, yeah. Very different according to the Bible. I have a question. Can any one of them who is talking about that this story according to him exists in the Bible, can any one of them tell me where is the original engineer? Yes. Yeah? He was chosen. Right? He was chosen. So, that's why we have to focus on this matter and to make things new. Inshallah, with the help of Allah Tabarak wa Ta'ala, next week we will explain more details. So, I am urging you, listeners, inshallah, to come many here and let our person know about the next week we will have a very important topic to discuss. So, inshallah, we can have dialogue with Christians. We will come from the Quran, the Hadith, and also use the growth which is related to the sound mind. If you know of prayer, maybe you will talk to a Christian, and then he said, and then that Christian maybe he will tell you, don't talk to me, and don't read the Quran and the Hadith, because according to this Christian, you would say, I don't believe in the way that way. How could you convince me with logic, real, and using proof with credibility? Accordingly, that is the sound mind, and with the proof, to show him that God did record the creations. Showing that Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam is not God. And other things. I think the listeners or the attention for the attention, and I ask على بدأت تدعى بكاتب ذات عبد البخار على بدأت حتى تنشر ذا انت تشكاش تعرف نقطة الجبال. بسم الله والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم بعد. Alhamdulillah, itu ay isang napakahalagang topic na dapat natin magpintindihan, no? Dapat natin tungkol sa kanya. Kaya nga tayo bilang mga Muslim ay tayo ay warathatul anbiya. Tayo ang mga ulama, lalo na yung may kaalaman, they are the followers or they are the model or the next after the prophets. Okay? So kailangan nilang sabihin sa mga tao kung ano yung katotohanan nila. Dapat kailangan. So tayo din bilang mga duat ay ginagawa natin ang trabaho ng mga propeta, which is ang ipaliwanag kung ano ang katotohanan tungkol sa mga tao ito, tungkol sa mga magulang, mga tao ito. Dapat natin maintindihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil nasa ating topiko ay tungkol sa tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin maintindihan ang unang punto na kung ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanang ng Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa kanang ng Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sabi ng Allah, tunay na kami ay magpadala ng propeta, ng mga propeta, rasulan, fi kulli umma, sa lahat ng umma, sa lahat ng nasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpadala ng mga propeta sa kanila para saan? Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, an i'budullah wajtanibut taghut, upang sabihin ng mga propeta nito, ng mga mensahero na ito sa mga tao na simbahin lamang ang Allah na mag-iisang tagapaglikha at huwag magkaroon ng pagtatambal sa kanya, huwag magsimba ng kahit anumang bagay at huwag Abdul Rahman at lahat ng mga nalito na natin. Ang mensahe ng lahat ng mga propeta, ang lahat
ng mga propeta ay nagkaisa sa mensahe ito. Okay? That's why, ang mensahe na dinala ng lahat ng mga propeta ay ang tauhid. Ang tauhid. Sapagkat ang tauhid, Brother Abdurrahman, naminis ko si Brother Abdurrahman, anong Brother Abubakar, na kung ano ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi sa kanang banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Okay? So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jinn at saka ang mga tao maliban na lamang para ako'y kanilang simbahin. So, the only purpose of the creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reality. Wala ka dito sa mundo para mabuhay, pagkatapos itanganak ay umiyak, pagkatapos ay maghirap sa pamumuhay, pagkatapos ay umibig sa lupa ng halas. Hindi ganito, hindi ganito ang purpose ng iyong buhay dito sa mundo. Ito lang pakabara. Kung yung iisipin, mayroong mas mainam as mas better at saka mas divine na purpose kung bakit ka nilikha ng Allah. At yun ay ang simbahin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Okay? So that's why ang lahat ng mga propeta, ang kanilang na ay ito ang reliyon ng Allah na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu this is the Allah sa Quran na ang Islam ay ang reliyon ng lahat ng tao, ng lahat ng mankind. Hindi ito nangyari sa kahit sino ng libro. Yun sa mga libro ng mga Katoliko, libro ng kahit sino man, yun ang babanggit mo. But your religion is born again. Your religion is Catholic. Your religion is Seventh-day Adventist. Nandito ang kapatid natin, nagarating Seventh-day Adventist. And you can prove that, eh? At yun, nabanggit siya. Yes, Brother Abubakar. Ngunit, ang Quran ay malinaw na nagsabi nito na ang religion nyo ay ang Islam. Okay? So, ang religion Islam na siya nagtuturo ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang religion ng lahat ng mga propeta at ito ang religion na kanilang tinuro. That's why, if I'm not mistaken, in Deuteronomy 6:4, mas malakas kayo sa mga Biblia, no? Deuteronomy 6:4 na sinabi ni Moses, alayhi salam, ano sinabi ni Moses? Hero Israel, our Lord God is one Lord. One Lord. And the first commandment that binabasa kay Moses, alayhi salam, what is that? Thou shall not have God beside me. Allahu Akbar. The first commandment na binabasa kay Moses, alayhi salam, is ang simbahin, ang tawhid. Tawhid, ang sumimbalaman sa nag-iisang Allah. You see, and it's not just ni Moses, alayhi salam, sa mga taga-Israel, na simbahin lamang ang Allah. Okay, Deuteronomy 6:4. Ang pinakamaganda dito, Brother Abubakar, these verses, mismo, word for word, kinati ni Jesus alayhi salam para sabihin ulit sa mga taga-Israel. Anong sinabi niya? Anong sinabi ni Moses alayhi salam? Marcos 12:29. Mark 12:29. Mark 12:29, sinabi ni Jesus, Hear, O Israel, this is the first. Ang first na sinabi ni Jesus, and this is the first of all the commandments. You see? So daw, ang pinakaunang kautusan. Okay? That Hear, O Israel, pakinggan ng mga taga-Israel, Our Lord, our God, your Lord, and my God. You see, sinabi niya sa sarili na Brother Abubakar. Your Lord, our God, is one Lord. One Lord.
Nag-iisa lamang. Nag-iisa lamang. Yan ang mensahe ni Moses. Yan ang mensahe ni Jesus. Now, tingnan natin at silipin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the Quran, nung pinanong ng mga taga-Makka, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga taga-Makka, which is at that time, they are mushrikin, the pagan, yes? And pinanong nila ang Prophet Muhammad, ano ang sifat? Ano ang mga description mo tungkol sa iyong Allah? Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Al-Ikhlas, Brother Abu Bakar. Ano ang sinabi ng Prophet? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ay nag-isa. Allah samad, siya is eternal. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya pinanganak. Allahu Akbar. Very beautiful. No confusion, brother. No confusion. Hindi ka naglibog. Sinabi ng Allah, He is one. He is eternal. It means hindi siya pinanganak, hindi siya nanganak. He has no beginning. He is no end. Yes, that's clear. Very clear. Eternal. Lam yalid. Hindi siya nanganak. Dahil pag siya pinanganak, magiging katulad natin siya. And walang yulad. At hindi rin siya, lam yalid, hindi siya nanganak. Ibig sabihin kasi pag nanganak ang Diyos, ito ay gawain ng tao at hindi ito gawain ng Diyos. Subhanallah. Ang panganganak ay gawain ng tao at hindi gawain ng Diyos. Okay? And then, walang yulad at hindi siya pinanganak. Kasi pag pinanganak ang Diyos, hindi katulad natin siya. Walang yakun lahum kufuwan ahad at walang kahit anumang bagay na magiging katulad niya. Allahu Akbar, very clear. Masya Allah. Dahil kaya nga sa Islam, Brother Abu Bakar, Brother Wasi, hindi nakakaintindi ito, Brother. Kinala ba si Akhir? May mga tagkalang bila baro, Ngunit sinasabi nga natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin niya ito, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, it is very clear, very clear. Kaya nga sa Islam, bawal na bawal sa atin na mag-imagine tungkol sa Allah. You can't imagine Allah. Whatever you imagine about Allah, it's not Allah. It's Allah. It's not Allah. Allah. Hindi siya ang Allah. Dahil nga, kung ang lahat ng may imagine natin, nasa isip natin, ay sang-ayon naman sa ating kaalaman at sa amin ang ating nakita sa mundo. So for example, tayo hindi tayo nakapunta ng Amerika, brother, ano? Mas sabi ko sa inyo, imagine nyo daw, ano ang snow. Lahat tayo, mag-imagine tayo, the way kung paano natin ito nakita sa TV. Hindi ba? So, wow, hindi tayo nakapunta sa Amerika kung hindi natin nahawakan ng snow. Okay? But we can imagine it. Bakit? Dahil nakita natin sa mga TV. Okay? So, anything, may imagine mo, it is because you see it in the dunya. Okay? Because you see it in the dunya. And Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi sa Quran, no comparable unto Him. Wala kahit anumang bagay na comparable to Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya. Allahu Akbar. You see, very clear, very clear. Hindi siya katulad ng bato na sinasabi ng mga ibang mga Jehovah, ha? Allahu Akbar. I know, Brother Abu Bakar, I met them in the, doon na hampa, doon sa Baguio, and they said, God is like a limestone, like a ruby, like a drill, like a diamond. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala is napakalayo mula dyan. Hindi siya bato, hindi siya brilyante, kahit anong kakinang pa yan. Kahit gano'n pa kakinang yan, ang Allah ay malayo dyan. Malayo dyan. Malabo. Sapagkat ang ganda ng Allah, ay perfecto. Allahu Akbar. Imagine mo lamang kung paano na ginawa ka perfecto ang iyong katawan. Imagine mo lamang kung gaano kaganda ang nandito sa mundo. Kung gaano ka kaganda at kung gaano kagandang lalaki ikaw, ganyan kaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ganyan ka perfecto. Ang ganda ng Allah subhanahu wa ta'ala na magawa ka ng maganda sa pinakamaayos na anyo. Kahit ano man yung mukha mo, kahit ano man yung mukha mo, Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niya itong level. Okay, hindi na nilagay ang iyong mata doon sa tunga-tunga sa iyong mo, no? Wala nagibutan ng mata sa tunga sa iyong antang, no? Wala nagibutan ng ulo dito sa likod sa iyong ulo. Allahu Akbar. Allah, perfect. Yes, perfect. Whatever, kung ano man yung mukha mo, masabi mo baka sabihin mo na pangit lagi ko. Allahu Akbar, wala pangit. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala nilikha ka sa very, very beautiful way. Kano sa queen, nilikha ka na sa pinakamabuting ayos. So, ganoon ang Allah. Ganoon ang gandahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why, Yawmul Qiyamah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakita natin siya, ay ang pinakakaligayahan ng lahat ng mga mu'min. Allahu Akbar. Ang nakita natin ng Allah, ang pinakamagandang reward natin sa Jannah. Ang Jannah, Brother Abu Bakar, lahat ng mga brothers ko dito, ang Jannah, this is the place where we can imagine.
Sino sinabi? Ma'udun samiyat, wala ma'aynun ra'at, wa ma'udun samiyat, wala khatara ala qalbi basar. Hindi siya nakikita, hindi siya na-imagine, hindi na siya naabot ng pandinig, hindi siya nalagay, na sagi man lamang sa ating puso at isipan. Hindi. Ganyan ang Jannah. Ganyan kaganda ang Jannah. Ngunit ang kagandahan ngayon at perfectong anyo ng Jannah na yan is hindi pa sapat sa kagandahan ng mayroon sa Allah. Allahu Akbar. Ganyan kagandahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan kaganda. Kaya nga sinabi ng hadith, sinabi ng Rasul, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala maganda. Allah subhanahu wa ta'ala maganda at gusto niya ng kagandahan. And I think brother Rasul may Muslim, mayroon siyang gusto idagdag. May Allah bless you, dear brother. In this hadith, إن الله جميل يحب الجمال. When we say إن الله جميل, we are not talking about the physical beauty. We are not talking about an appearance. No, but it means that Allah is attributed with the perfect attribute that fit Him, Ta'ala. And as my dear brother Abdul Jabbar said, Al-Jannah is a creation, okay? The meaning of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. This is a creation and we cannot imagine it. So it will be a priority that this creation and the creator of this creation, which is Allah Ta'ala, doesn't resemble it. We cannot imagine it because there is nothing similar to Allah. Dear brother, the time it was created. Yes. This is creation. It was a period, when there is no light, no darkness. Anyone imagine this? No one. Alhamdulillah Rabbil Alamin. May Allah bless you, brother. Alhamdulillah. Yun talaga, brother, kaya sinasabi natin na even as ang Quran actually is nag-describe yung Quran ng Jannah tungkol sa Quran, okay? Malagit na Allah subhanahu wa ta'ala ng description ito sa Quran. But even if there's a description in the Quran, hindi natin ito maaabot. Kung ano man yung makikita mo, there's a flowing rivers, sinasabi doon, but you can't imagine that way. Kung ano yung sinasabi mo, baka yun imagine mo, katutubig dito sa lawis, layo ako na siya sa Jannah, nagsusutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, kahit anong ganda pa ng river na iniisip mo sa iyong imagination, ang Jannah ay malayo dyan. Okay? Ni-describe lang ang bagay na ito for us na magkaroon. Kumbaga, brother, sinasabi wala pa gani ang magtingin ng teacher na pag ayaw mo biskwila ha, kapag kahuman, hatagan mo certificate. Wala pa makita ang certificate, but mashallah, you are now, na-encourage ka. Okay? Na gumawa ng mas mag-study, gumawa ng mabuti the same way. Ang Quran ay sinabi ito sa Quran, ang Allah ay sinabi ito sa Quran upang ma-encourage ang tao. Nagawin niya ay mabuti para dumating doon sa nihanda ng Allah, which is ang Jannah. Okay? But hindi ito ibig sabihin na dawin kung ano ito na-describe sa Quran ay gano'n mismo tulad kung ano yung nasa isip mo. Allahu Akbar. So ganyan kapatid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang dahilan kung bakit ang Islam, ang mga propeta ay pinadala para sa tawhid. Dahil ang lahat ng ito na binanggit natin, which is ang Jannah, ano pa man din, binanggit natin, hindi ito maaabot ng isang tao maliban man lamang na maniwala sa sunodin sa Allah. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng propeta. Na sinabi nila, sino man ay nagsabi ng la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yadkhuluna al-jannah, papasok sa Jannah. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sino man ang nagsabi ng la ilaha illallah from his heart, okay, yabtaghi bidhalika wajha Allah, gusto niya is the happiness of Allah, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, din papasok sa Jannah. Okay? Papasok sa Jannah. Isang napakagandang hadith. And brother Abu Sin, meron mo ibabagay sa sinabi ko mo? Alhamdulillah. That's very generous, okay? Who said La ilaha illallah according to Abdul Jabbar, he must believe on each meaning. Okay? He shouldn't believe something contrary to La ilaha illallah. He have the correct belief, believing the belief of Muslims. May Allah bless you. Alhamdulillah. So, Brother Jabbar,
di mo nila sa kalakayan na mao kada siya attribute sa Allah na pinaka-importante kayo niya ang tao dapat niyang mahuptan. Dapat siya mahuptan ito sa buhi pa siya kaya mamatay na siya, nagkupit siya sa mali nga paniwala, naku kay problema, muskila kung sa muskila kabira, muskila kabira, balik na ko musiba. So naku kay problema, well subject siya sa punishment dito sa hereafter. So minsan dapat talingin ato ilhon unsa kini. So kini karon sa buka natin na nagilan niyo sa kang Jesus Christ siya ang Dios. Sa man ni muskila man ni. So isa ra sa paghubad ani niya mahibaw niya kung kinsa gid siya. Siguro ato gihatag sa bagay Daud sa ganda man ni kung kinsa gikini si Prophet Isa alayhi salam ang atong gituan nga usa-usab ka propeta. Brother Daud basin na kitag bagyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa komunidad sa mga Kristiyano sa Hangsun, adunay doon kapag tuon mo tunod ka sa Kristo. Kinuusa lang kinikaata sumpay sa nasasa sa mga kaigsunan na niya sa pagtuo sa Islam. Doon kapag tuo sa Kristiyanity ng kaigsunan, tunod ka sa Kristo. Dili natin malalis na ang sa tagrupo sa Kristiyano sa nagatuo na si Kristo mawang Diyos na nagpagkatao. Mao ka na yung pagsuo, mao ka na yung teaching sa ilang reliyon na ang Diyos nagpagkatao na mawala sa si Kristo. Una sa tagrupo sa mga Kristohanon, na mga Kristohanon na nagatuo na si Kristo usa lamang katao, pinadala sa Diyos. Pero mga kaigsunan, atong makita din sa laing-laing mga lugar, sabi na sa mga park na dito sa Manila, sa Cebu, o dito sa Iligan, adunay managlanis, managdebate na itong kinigyamin. Ang isa ka grupo, nagpamatuod na si Kristo dili Diyos. Ang isa ka grupo, nagpamatuod na si Kristo Diyos na nagpakatao. Gusto mag-isuon, kaya ato yung hunahunahon, namin wala sila magkasabot na yun. Namin wala sila magkasabot. Tunod ka sa ilang namataan, sa ilang pagkatao, na tao sila nga mao ka na ang teaching sa ilang maginikanan. O mao ka na ang ilang pagtuo. O sa pikas po, mao sa bilang dito, ang kaya nagpusganin sila nagpatuo, na mao ka na ang tinood, kaya mao po nilang namataan, na mao ka na ang tinood. Masakar na atong tindang tibang ng mga isyon. Kung unsa man din si Kristo. Una sa tanan, atong basahan ang Biblia dito sa Números 23:19 kung unsa din ang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagaingan dito sa Deuteronomio 23:19 na ang Diyos dili tao, dili siya mamakat o dili siya anak sa tao. O musulti siya, mahina doon, matuman maging siya ang musulti. Atong balikan, ang Diyos dili tao, dili siya mamatak o dili siya anak sa tao. Yan ang musulti. Pero ato nang gituan na si Kristo di panganak sa Birhen Maria o sa katao. Pwede ba ang Diyos moagi sa bilahan sa babae? Pwede ba siya imugnaon? Pwede ba siya himuon na siya man ang magdumugna, siya man ang magdumughat? Basta layo ka sa tunood sa pagtuo sa Islam na ang Diyos pwedeng magpakatao. Layo kayo, wala ka na pagtuo sa Islam, mga kaigsunan. Basta halitan daga mo sa pagtuon doon sa kanunan ng kaigsunan. Kaya kini ang tinuod na kumaturan. Ang Diyos dili pwedeng sulod sa taguangkan sa babae aron sa mahilang tao. Ang Diyos pwede naman sa iyong kagalin. Sumula po sa Deuteronomio 23:19. Namusulti lang siya, mahilang tayo. Nanuwag po man siya sa bilahan sa babae. Maagi po sa bilahan sa babae. Arman siya tao. Busa kanaot sa kasayot na pagtuo. Kung sa magiingan ni Kristo, aron di ka mutuo sa tinuod. Gisulti sa Juan 14:28. Nagaingan siya. Gisultihan ko kamo na mudiya ako, apanubalik ako. Kung bihigog man ninyo ako, malipay kamo na maadto ako sa akong amahan. Kaya ang atong mahan kay siya, labaw man kay kanako. Pagsoon, nagasugot si diri ang labaw man kanako. Siya, labaw man kanako. Naabray labaw, natutungga. Ha? Ato mo na ang ginagagayo. Naabray labaw, nagatutungga na parihara sila. Busa sa yun kayo na pagtuon mga agsoon. Busa uyon ako sa mga Kristohanon na nagatuo na si Kristo pinadala lamang. Tinuod ba kanya, sulat ba kanya sa Biblia? At ang naman na ang uban si Kristo, wala man matuon niya na.
May kinahintuluod na naa sa Proverbio, Proverbs 8 verse 21 to 24. Mato pa diri sa Proverbio, ha? Mao kini ang si Hesus Kristo ang sagutan niya. Ingon diri sa 21, gihimo kong dato sila nga nahigugma kanako og sa mga bahandi, gipuno ko ang ilang panmalay. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo, ang una sa iyang ginugma. Matud pa sa Biblia, ano kaya nga siya ginugma, gibinuhat lamang sa Dios. Tinuod kini nasulat diri sa 22. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo, busa dili nato manilong na siya binuhat lamang. Diyan siya pagbuhat. Oh, krisi man siya sa diwa, nagsulod siya pinaagi sa pulong sa tiyan ni Virgen Maria. Kato iyang paglalang, nanimo siya ang tao. Umatod pa sa diri sa tumoy, nagaingon diri sa 23, gibuhat ako sa sinugdan pagayod. Kung ato ni ayon pagsalit, sa sinugdan pa, sa wala pa ang kalibutan. Padayon sa 24, nagaingon siya, nangulugso ako sa wala pa'y load, sa wala pa'y tubod ang mga tubig. Busa kung hinahinaon kini nga sulat sa Biblia, naan siyang sa wala pa ang kalibutan. Pero, dili ka na may pagtuusan sa Islam, na naan siya sa wala pa ang kalibutan. Apang sumala sa inyong guidance na mga ang Biblia, naan siya sa wala pa ang kalibutan. Busa, nga naman ang mga Kristiyanos maglalis man. Ha? Nagsiya, binabla man sa Diyos. Creation na siya. He is not a creator, but he is a creation of God, of Allah subhanahu wa ta'ala. Usa ka sa ito na pagtuo. Bakit na disulti sa Biblia, sa Juan 17:3. Nadaingon dito, ang kinabuhin dayon mao kini tuhoy na usa lamang ang Diyos o si Hesus Kristo nga iyang pinadala. Clear tayo na siya. Clear, really clear. Na ang kinabuhin dayon magunsa, tuhoan nimo nga usa lamang ang Diyos. Unya, imong tuan nga si Kristo, pinadala lamang sa Diyos. Daghang ka mga prueba nga atong makita sa Biblia, mga kaisunan, mahitungod sa pagkapinadala ni Hesus Kristo. Ani sa Juan 5:30 nagaingon diri. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, magahukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong kay wala man ako magatinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. O gisgutan na sab a supporting verse na siya pinadala lang. Si Kristo gud na nagsulti ani na siya pinadala lamang sa Dios. Na? Ingon siya nga, muari ako og tinguha sa pagbuhat sa akong tinguha pagbuhat sa akong kabubuton kay dili sa kabubuton sa kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Dili yang kabubuton kundi sa nagpadala kanya. Mao kini ang tinuod. Pinadala lamang siya. Siya mismo ang nagsulti ani. Wala ako maghimo sa akong kaugalingon paghukom. Lamang ako sumala sa isulti sa Dios. Maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong paghukom matarong. Kay wala man ako magatinguha pagbuhat sa akong kabubuton. Kay dili sa kabubuton sa kay dili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang naghatag og kabubuton sa iyang mga paghukom, ang nagpadala kanya busa tinuod kay mga igsoon nga siya pinadala lamang sa Dios. Mao kana ang kamatuoran mga kaigsuonan. Busa nagapahinawot ako sa mga kaigsuonan nga naa sa mga pagtuo sa Christianity nga unta ilang bukhon ang ilang hunahuna, ilang mata, ang ilang kasing-kasing, ilang dawaton ang uban mga pagtulunan, ilang tun-an ang ubang pagtulunan, nga naman nga daghan man kaayong mga Kristiyanos nga nagbalik Islam. Tungod kay nakita sa mga Kristiyanos nga nagbalik Islam ang kamatuoran diri sa dalan sa Islam. Oh, busa gani ang Biblia nagasulti nga adunay usa ka dalan nga daw matarong sa usa ka tawo apan ang katapusan na mao ang impyerno. Mao ang kalaglagan. Busa mag-amping kita mga kaigsunan, ako kamong aghaton
dapiton ka kamo sa pagpaminaw kanuna ni among pinasahi nga programa aron pagsasay sa inyo sa kamatuoran nga tinuod gid nga kamatuoran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yun Brother Abu Bakar, ang Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kay Jesus, ang Allah subhanahu wa ta'ala may napakaganda at napakamalinaw, napakaliwanag na explanation ng Allah subhanahu wa ta'ala o salita ang Allah subhanahu wa ta'ala tungkol dito. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah verse 73, verse 73 to 75, ang sinabi ng Allah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na naging disbeliever. Sino? Silang mga tao na nagsabi ng Allah ay isa sa tatlo. Allahu Akbar. Okay? Ang Allah sinabi niya na naging disbeliever ang sino man nagsabi na ang Allah ay isa sa tatlo. Dahil sabi ng Allah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dahil walang kahit anumang Diyos maliban lamang sa nag-iisang Allah. Okay? And sinabi pa niya in the 75, no? Very clear na sinabi ng Allah, 75, brother. Yes. mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyin lahum al-ayati thumma anzur anna yu'fakun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Yes. mal Masih ibn Maryam illa rasul. Wala sabi niya, si Jesus alayhi salam ay wala siyang antas na iba maliban sa pagiging propeta. Yes. Maliban sa pagiging propeta. Wa kad khalat min qablihi ar-rusul. At marami ng propeta ang nauna sa kanya. So it means, si Jesus alayhi salam is a prophet the same as the other prophet na pinadala. Nauna Yes, sa kanya. like Moses alayhi salam, like Ibrahim alayhi salam, like Noah alayhi salam, they all called to Tawhid. Yes? So, itong lahat sila, tulad sila ni Jesus. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mal Masih Isa ibn Maryam, inna mathala Isa ibn Maryam kamathali Adam. Khalaqahu min tin, thumma qala lahu kun fayakun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus, tunay na ang katulad ni Jesus, ay tunay ng pagkakalikha kay Adam. Kay Adam alayhi salam. Na kung saan, nilikha siya mula sa mud, nilikha siya mula sa soil. Okay? Okay, nilikha siya mula sa lupa. And then, summa qala lahu kun fayakun. At sinabi sa kanya, be and it is. At naging ganun siya. You see, Tama. that's why makikita mo si Adam alayhi salam, lumikha dito siya sa mundo, walang ama, walang ina. Si Jesus alayhi salam, dumating dito walang ama. Ingon sa mga Kristiyano, ito'y katingalahan, dapat na masimba siya tungod ani. But you know, hindi yun ang hikmah, hindi yun ang wisdom kung bakit ito ginawa ng Allah. The wisdom there is para nakita mo, ikaw tao, ng Allah ay kaya niyang nilikahin ang tao sa kahit anumang paraan. Kahit ang Anong paraan? Nilikha niya ang tao sa walang ama at walang ina. Allahu Akbar. Pagkatapos, kaya nang likhain ng tao na walang ama ngunit may ina. Pagkatapos ay kaya nang likhain ng tao mula sa similyo ng isang lalaki at similyo ng isang babae. Allahu Akbar. That's the way of creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang wisdom doon, not to worship Him. Because if that would be the evidence or the masabi natin na base para simbahin si Jesus, then Adam alayhi salam is better than him. He's no father, he's no mother. He's no mother, he's no father. So, mas matindi siya in case ni Jesus alayhi salam. So, hindi siya pwede na maging basihan. Hindi siya. That's why it's this ang basihan na ito ay hindi kaangkop-angkop. Hindi siya katanggap-tanggap sa isip. You see? Sinabi ng Allah, wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am. Ang kanyang mama ay siddiqa, he's a truthful, okay? Isang truthful na babae, siddiqa. Wa huma, silang dalawa, kana ya'kulani at-ta'am. Silang dalawa ay kumakain. Kagaya ng tao kumain. Brother, what's the point here? The point is that they are eating. So it means they are weak. And weakness is never a characteristic or an attitude of God Almighty. Yes, alhamdulillah. This is not His attributes. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, kana ya'kulani ta'am. Silang dalawa ay kumakain. Tao lang sila may hina. That's why si Jesus, tinuli, according to the Bible, okay? Siya tinuli, siya kumain, siya ay natulog. Na kung wala siya gipadidi sa iyang inahan, patay siya. So, this is the reality. Why? Because He's weak.
And weakness is hindi ito karakteristik ng Diyos. Ng Hindi Allah. ito karakteristik ng Diyos. Okay? Totoo. And sinabi ng Allah, "Ukaundur kayfa yubayyin lahumul ayat." Tingnan ninyo, sabi ng Allah, kung paano namin pinaliwanag sa kanila ang mga sinyalis. Mga sinyalis, mga See, signs This is a sign. na sila ay tao This is a lamang. sign that you must not worship him. He is a prophet, the same as the prophets before him. Allahu Akbar, very clear. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala is explaining to you, Yes. talking to you, your people, sinasabi na sa inyo that this is the reality. That's why one of our sheikh, Dr. Tariq Rashid, he said, sinabi na sa amin, na alam ninyo, if babasahin mo ang Quran ay nakikipag-usap sa inyong mga isip. You see, ang Quran ay nakikipag-usap sa inyo, mga kapatid. Nakikipag-usap siya sa inyong mga isip na sinasabi ng Allah ang mga bagay nito. That's why sinabi ng Allah, tingnan ninyo kayfa nubayyinu lahumul ayat. Tingnan ninyo kung paano namin pinaliwanag sa ilang ang mga signs. So, Allahu Akbar. At sana, nakita natin ang mga signs na ito. Alhamdulillah. Ang isang oras ay hindi kasya para explain natin ang mga signs na ito. Dapat madagdagan na ng Sana nabigyan natin ng maraming time, but inshallah Explanation. subhanahu wa ta'ala, Inshallah. magkakaroon tayo ng programa na sana ay mas mahaba-haba. Mahaba pa nito. And na-explain natin ang mga bagay nito inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, Babalik ko sa inshallah. inyong time. Alhamdulillah, maraming mga ma-proof and evidences, Brother Abdullah, mismo sa kanilang basahin, sa kanilang Biblia mismo. Mismo si Jesus Christ, Prophet Isa alayhi salam, nagsabi na siya ay propeta. Sabi ng doon sa John 6:14, ang sabi ng Prophet Isa alayhi salam, ang sabi niya, ang doon sa Biblia niya nagsabi, ito ay sinabi ng Biblia nila, pagkatapos makita ng mga tao ang mga milagro na ginagawa ni Prophet ni Jesus sa kanilang gitna, sila ay nagsabi kaagad, he is only a prophet. Siya ay talagang isang propeta. Mayroon pa mga evidence, supporting evidence pa, Brother Abdul Jabbar, na nagsabi, mismo talaga na clear na nagsabi, na si Kristo mismo ang nagsabi na sinabi niya siya ay tao lamang, ay isang propeta. According to the Quran, according to the Bible, sa chapter 2, verse 22, sa Acts, ang sabi ng Prophet Isa alayhi salam, siya ay nagsabi na ito, sabi niya, "O men of Israel, hear you these words, the Lord, O men of Israel, Jesus of Nazareth, a man approved by God by miracle signs and wonder." A man. Then, according to 1 Timothy chapter 2, verse 5, ang sabi ng kanilang basahin, Brother Jabbar, sinabi niya, "For there is only one God, and there is only one mediator between man and God, a man, Christ Jesus." According to him, according to the Bible, there is only one God. That is true. For there is only one God. That is true. No? Then pagsabi niya na si Kristo ay isang tao lamang, and there is only one mediator between man and God, a man, Christ Jesus, ang tao na si Kristo Jesus. So, tao lamang siya. Siya na mismo ang nagsabi. Siguro si Brother Abdul Nasir, hindi ko may idagdag dito. Brother Abdul Nasir. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kitsunan namo nga tigpaminaw diri sa atong pinalangga ang istasyonan sa DXIC. Kami ay dihin mga kitsunan tingali ang uban. Doon na may uban nga mga nagpaminaw nga ang ato nga mga topic kuno dinhi balik-balik. Tinuod ng mga kitsunan kining topiko nga oneness of Allah. Kining isa lamang ang Diyos ug wala nay lain nga Dios. Ibalik-balik ni mga kaigsunan kay usa ni mga kaigsunan nga basihanan sa adlaw sa paggabanhaw ni nanda kong adlaw sa paghukom. Nga ang Allah subhanahu wa ta'ala maghukom ug ang iyang pasikaranan mao ang gitawag nga iyang mga kasuguan nagihatag nga ang mga tao mahibalo sa dili pa abot ang pagkalaglag. Kay kung atong tanawon katong mga teksto nga gisulti gaganiha nga gipangkuha sa atong mga kauban didto sa gitawag nga Biblia nga gikuptan sa daghang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Kadtong tanan mga kaigsunan mabasa sa balaan nga Quran mga kaigsunan. Dinhi sa Surah 3 verse 51. Surah Al-Imran. Sa English version mga kaigsunan nagaingon dinhi, "Truly Allah is my Lord and your Lord. So worship Him alone. This is the straight path." So klaro kay mga kaigsunan. Kini usab gisulti bisan pa sa gihisgutan ganiha sa Marcos 12 bersikulo 29.
nga gisgutan sa ato nga igsuon nga bisan si Hesus nagahisgot ini nga mensahe nga ang inyong Dios ug ang akong Dios usa lamang siya. So walay kalainan dinhi sa balaan nga Quran mga kaigsunan. Ay tingali kining ato nga paghatag mensahe dunay mga ulama nga nanagpaminaw, ato nga mga alim, mga ustads. So gigamit nato ang Biblia. We are using the Bible for the evidences mga kaigsunan nga mabasa dinhi sa balaan nga Quran. Nga gipamatuod didto sa Biblia, gibasa dinhi sa Quran, gibasa o wala gi usa nato nga makaikyas. Nga naman Christian gaman o Muslim gaman nga nag-angkon lang, di gid ta makaikyas mga kaigsunan ninang umaabot nga gitawag paghukom. Kay kining gitawag Judgment Day moabot sa dili madugay, muna hinungdan nga karon ang ato nga mga pagpamatuod giabagan sa ning abag sa laing pagkasulti mga kaigsunan, Cebuano nga pinulungan, gitabangan mga kaigsunan sa mga kalaglagan, mga kalamidad nga nahitabo sa kalibutan. Nabisan pa dinhi sa ato nga Pilipinas, mga bagyo, way simana o way bagyo, lunop natural o naay dakong ulan mulunop o ganda kong katingalahan mga kaigsunan, kining giingon nga mga linog nga di gid makaikyas ang Pilipinas tungod kay bisan pa sa skits mga kaigsunan sa tibok kalibutan, kining ato nga pulo, the island of the Philippines na igo sa gitawag Ring of Fire. Sa Pilipinas alone, in the Philippines alone, there are 450 volcanoes mga kaigsunan. Nga ang uban nibuto na, ang uban bumutuhay pa, bumubuto pa. Nga ano man nga nahitabo, nga ilabihan nakakusog ang dagkong mga tilingadon, daghan ang mga nangamatay, usa ka na mga kaigsunan sa gipamatuod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang mga tagna dinhi sa balaan nga Quran, nga ang mga tao, mga laglag, unsay hinungdan tungod kay ilang gilapas ang kasuguan. Number 1 nga kasuguan ato kining balik sa makadaghan, kamo ni ang pinakaimportante, kining giingon nga dili ta magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Nga gisgutan dinhi sa mga mensahe nga gihatag bisan pa ni Musa alayhis salam, ni Moses, ni Isa alayhis salam, ni Jesus, nga ang Dios, ang inyong Dios ug ang akong Dios usa lamang siya. Nga ang katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagahisgot sumala dinhi sa surah Al-Imran, chapter 3 verse 51. Usbon ako pagbasa, truly Allah is my Lord and your Lord, so worship Him alone. This is the straight path. Og dinhi sa verse 62, unsay giingon dinhi mga kaigsunan sa English gyapon nga pagsulti, nga tukma kayo Brother Abu Bakar, Brother Wasim, Brother Abdul Jabbar, Brother Daud, kini nga chapter o kini nga verse tipo kayo sa John 17 verse 3 na nagingon ri sa surah Al-Imran chapter 3 verse 62. Verily, sa pagkatinuod, this is the true narrative about the story of Jesus, and la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah, the one and the only true God. So ligon kayo ni mga kaigsunan nga Allah is the one, the only true God. Siya lamang ang bugtong. Munang gisulti sa 1:3:16 nga gisgutan sa makadaghan sa atong mga kaigsunan karon, nga nagingon si Jesus mismo sa iyang pagampo ug ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga bugtong og buhi nga Dios. Mao kana mga kaigsunan nga atong timbang-timbangon pagayo tungod kay anaa sa Biblia, anaa sa balaan nga Quran, nga gipamatuod pag-ayo kini mga butanga agi og pagpahinumdum ni adtong mutuo. Kay naa may giskutan Brother Abu Bakar sumala sa surah 2 verse 6 nga adunay tao imong sultihan og dili di gyud mutuo. So ang atong gisultihan karon kanang nagpatalinghog nga hapit na mutuo og sa mga tumutuo.
the believers. Tungod kay matag usa makaangkon niya sa gitawag reward. Ang mga naghimog matarong mabinanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang naghimog mga dautan mabinanhaw ngadto sa paghinukman sa silot. Ang atong tay mga kaigsunan 5 minutes na lang sa dili pa matapos ang ato nga programa. So ibalik na to nila ang time mga kaigsunan. Brother Wazim, what can you add about this message which Brother Aligno has discussed today? Maybe you can add some message there about the Tawheed, about the oneness of Allah and His attributes. His attributes, yes. Oh, anyway, no problem. You just tackle. Ma'am, napakaganda at alhamdulillah, gusto lang natin na ipaliwanag na nasabi ng kanina ng ating kapatid na sinabi na baka may mga ulama at may mga kapatid nating nakikinig ngayon and ipaliwanag niya why they are using Bible and sinasabi nga na ginagamit nila ang Biblia hindi upang ipaliwanag na ang Biblia ay totoo sapagkat ang Biblia ating alam at lalam ng karamihan at tayong akseptado natin na hindi na ito ang salita ng Allah which is the Injil at hindi rin ito ang Torah. Ito ay nadagdagan at nakulangan na. Okay? Ngunit ginagamit ng ating mga kapatid upang masabi na upang maipakita at magkaroon. Actually, this is one of the techniques, masabi natin, isang mga weighing techniques ng mga tao, ng mga duat, upang ipaliwanag nila sa tao kung ano ang tungkol sa Islam. Dahil minsan, mga kapatid, mga kaibigan natin, mga Kristiyano na sabihin mo pagbabasa mo sa kanyang Quran, and sabihin niya na sa inyong salita yan, it's your book. And kukuha din sila kasari-sarili, meron kaming sariling libro. So that's why some of them gumagamit ng mga verses na ito upang ipakita sa kanila, okay, even in your Quran, even in your book, there is something which is like this. But sinasabi nga natin na ang Quran, ito ay ang tunay na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Quran ay ang nagpapatotoo nito. That's why binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran upang siya ang Furqan. Siya ang maging batayan ng tama at sa kamalian ng mga naunang mga kasulatan at sa mga maraming bagay bilang batayan. Ang Quran ay ang batayan natin ng katotohanan. Quran ang batayan. Ito ang tunay na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang tunay na salita. So alhamdulillah, Brother Jabbar. Anyway, dagdag paliwanag mga kapatid na itong Bible ginagamit lang natin para ipakita talaga in clear way na si Jesus kay isang propeta lamang, isang tao. Ito ay sinabi rin sa Quran. Ang Quran ay sinabi, ito ang nagpapatunay na talaga na ito ay talagang totoo na si Jesus ay isang propeta lamang at isang tao. It is just a confirmation. Ito ang nagkukumpirma kung anong sinabi ng Biblia na yan, ay ikumpirma ng ating banal na Quran para ipapaniwala sa tao na ito ay totoo. Yes, ang pagsabi ng Biblia na si Prophet Isa ay nagsabing ang Diyos ay isa, gikumpirma. Ng Quran. I-confirm sa Quran na totoo ang sinabi ng Prophet Isa na ang Diyos ay isa. Na hindi siya Diyos, na siya ay tao lamang, gikumpirma na naman ng banal na Quran. Ito ay final words ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. That's why, Brother Abu Bakar, nung tinanong namin ang isa sa mga sheikh tungkol sa bagay nito, sinabi niya sa amin na kung ano man ang sinabi sa Biblia na taliwas sa sinabi ng Quran, hindi natin paniniwalaan. Hindi pwedeng paniwalaan. Ngunit kung ano man ang sinabi sa Biblia na pinatutunayan ng Quran, ay tatanggapin natin. Ngunit, confirm. Kung ano man ang sinabi ng Biblia na hindi matatagpuan sa Quran, hindi naman ito ni-complete ng Quran, hindi ito ni-upos ng Quran, kundi hindi natatagpuan sa Quran, ay hindi tayo magsisalita kung ito ba ay totoo, hindi natin sabihin na ito ay tama, hindi tayo magkukomment sa bagay na yun, o ano ba ang sabihin natin. Maliban na lamang kung may ebidensya na sa bagay na ang salitang ito ay mali. Okay? Doon na magsasalita tayo ng tungkol sa bagay na yun. Alhamdulillah. So mga kapatid, so wala naman tayong oras mga kapatid, wala tayong oras, hanggang dito na lamang siguro. So baka sa sunod na araw, baka malagdagan yung time natin dito sa radio, paliwanag natin lahat ang katotohanan tungkol sa tuong gumagawa sa atin, yung Creator. Kasi hindi mo makita sa Biblia, mabasa sa Biblia kung sino talaga ang totoong Creator sa Biblia, hindi mo makikita yan. Dito makita sa Quran at may paliwanag kung ang totoong gumagawa sa atin, ang Creator. So alhamdulillah,
Before natin ma-end, Brother Abu Bakar, tulad ng sinasabi natin, ang mga balik Islam po na nakakarinig po ngayon dito, inshallah subhanahu wa ta'ala, by Wednesday, ay magkakaroon siguro ako ng pagtuturo ng Arabic language, ay Arabic writings o reading, and tungkol sa mga tauhid at saka fiqh, inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, alhamdulillah. Sino man ang may gustong sumali, makikipag-ugnayan lang po sa atin. Pwede kayo mag-text sa akin, 0926-733-1405, 0926-733-1405. Bago tayo magpaalam, bago ako magpaalam dito, Brother Abdurrahman, Brother Abu Bakar, inuulit ko at congratulate ko ang ating sister na nagbalik Islam last Thursday, si Ilham Aliyah. Alhamdulillah. Dati ng pangalan is Berly Lia Mismisan Puertos. At alhamdulillah ngayon ang kanyang pangalan ay Ilham Aliyah. Walhamdulillah, gabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang iyong pamilya. Inshallah, may Allah reward you, sis. May Allah reward you. Alhamdulillah. So, wala tayong oras. Ang dito na lamang. Sa samang taklo, samang panahon, kami may kaninyo with our warm greetings, universal greetings of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله